Ex judge ex judge na yan na sa gumagawa ng decision, siya talaga ang tagalakad. Bagong Bayani, Bagong Kalakal. Yes, Mahigit at ng dekada ng patuloy na pag-i-explore ng mga manggagawang Pinoy ang pamahalaan ng Pilipinas. Kahit kaya sino ang maging Pangulo ng Pilipinas, patuloy pa rin magaganap ang fenomenong ito. Hanggang ito'y ang patuloy na ginagamit sa pamahalaan para masolusyonan ang problemang pangkabayan ng ating bansa. Isang higante ang binuksan ng mga para of Filipino workers at isang bangko ng nakatakdang itayo para rin kanilang bagong bayani. Kasi ang tawag sa kanila, masyado na naging sigurong malalim ang pagkakaroon ng ating pisya at migrasyon para sa paghanap buhay, paghahanap ng ikabubuhay. Hindi na may tuturing ang isang expression sa sabihang bawat isang Pilipino ay may kakilalang Pilipino na nasa ibang bansa upang magtrabaho. Maging ito'y kayang kamag-anak, kaibigan, o kapitbahay. Kilala rin ng Pilipino bilang isang malaking pwersa na manggagawa higit sa isandaang bansa ang buong mundo. Maging mga airlines sa iba't ibang bansa ay tinuturing na pangunahing kliyente ang mga manggagawang Pilipino, lalong-lalo na tuwing sasabit ang panahon ng kapaskuhan at bagong taon. Gayunpaman, hindi laging positibo ang palagay na binigay ng manggagawang Pilipino sa isang dekadyong hirego. Binigyan diferensya ang Philippines sa bilang leader. Sa diksionaryong Oxford naman ito nakawag ng domestic helper. Pangininga ng isang manggagawang Pilipino sa Italy. We are the Philippines main export product. 7 milyon ang 80 milyong magagawang iba't ibang panig sa mundo ang siyang inasahan sa pamahalaan ng Pilipinas ang pasubok 6 hanggang 8 billion bilang revenue sa taon. Isang malaking halaga na nagsaserba ng ekonomiya ng minsan kilos at sa bansa. Kaugnay nito, dapat na lamang nabibigyan pansin ng ating sabayan, ng ating gobyerno, ang lahat na maaaring makatutulong sa pagpapabuting pag-arasal ng ating mga gawang miryate at pamilya nito. Hindi na sapat na maiiwan lamang ng government organization o NGOs ang pag-aasiko ng hinahin na suliranin ng ating mga tawang iyan. Hindi dapat sapat na hinihinirahin siya pamahalaan para sa kitinang pag-iwan sa kanilang pamilya. Alin sa tumamilangan sa tuwing bilang isang sitwasyon sa tuloy-kanilang protection ko rin kalakal. Kinakalakal natin ang ating mga milyonate Pilipino. Kinakalakal natin ang ating bagong bayan. Hindi natin may isip sana natin sila. Reklamo natin sila bagong bayan sa lahat Simula kahapon, record na kubuhan ng permit mula sa Meralco ang mga sa Luzon. Isa, Meralco, who will say yes or no, ako kayo makakapaglatag sa poste ng Meralco. If it is for development, and if it is workable and feasible, will deny your request. Kasi then, sa high tension wire yan. Sigay. All capital letters ang title Sigay. Wika at Panitikan. By Raquel E. Season, Buban, PhD, Angelita G. Gonzalez, Coordinator. Wala naman na talaga. Sige. Para sa gaming Page 3. Ano yung mga workers sa pwede siya mabilong sa any countries. Muna akong gini. Kani siya nurse. Di ba ang nurse, hindi na ninyo makitaan sa kanang Philippines. Pwede po sa Italy, China. Sa kung saan ninyo makita ang nurse. Even sa police, construction worker, helpers,
teachers, nurse, ano ba sabihin sa niya? Pwede sila masuod sa bisag asa, anak work. Kay di man pwedeng, ay dili man ta kaingon nga, kaning nurse nara ni sa Philippines, wala ni sa Italy, wala ni sa Asia, wala ni sa China, nana, di pwede. Kani sila, naani sila sa any country. Ready na sila pareho no. But kanang trabaho, pwede na nimo makuha sa any country. Isa raw sa kanyang goals in the future ay to get married. 3-4 years. I mean, yun yung ideal, diba? Or na, kailangan wala ka. Pero nagtanong kung meron na naman ang special someone. Ano na ba? Dito, sir. Sometimes, Friday. Diba? Sometimes, Ano yung title guys? sometimes we learn, sometimes we say Yun ang libro nga gagamitan ni this time I have learned. God. Things God. like Liwanag sa dilim. Aray ko. Meron ako. Marahil ay pamilyar sa iyo ang pangalang Rosel Ambubuyo. Sa iyong batang babaeng bulag na So it just motivates graduate ng summa cum laude. Umay pinakamataas na karangalan sa Ateneo de Manila University para sa kanyang kurso BS. Mathematics. Ito maraming sumubaybay sa kanyang pag-aaral hanggang sa pagkatapos muling elementarya hanggang kolehiyo. Hindi dahil sa kanyang katalinuhan, kundi dahil sa kanyang pagbihirang katapangan sa kabila ng kanyang kapansanan. Aray ko, kanindot. kailangan niyang gawin yung mga ginagawa. Ayon sa kanyang mga pagmamahal na magulang, hindi naman talaga dating bulag si Rosel. Kumbaga, hindi siya talaga pinanganak na bulag. Dati raw kasi nagkaroon ng asthma o hika si Rosel. At minsan siya'y sumpunong ng hika. Kuha niya siya guys, relate siya sa kanang pagsusumikap even na siya different siya. Different siya sa uban. Sila parehas ka. Kani siya kay, bright siya, pero na siya kapansanan. Then, sa una daw, wa dyan siya gipangalak nga libat. Then, tungod na daw ni sayang asthma o hika. Minsan siya, ako daw siya. Minsan siya sumpugin ng hika. Binigyan siya ng prescription ng 4 na kombinasyon ng gamot sa madali lamang mabili sa butika. Tapos isang kakatuwang pangyayari ang naganap. Sa kasamaang palad, nakadevelop si Rosel ng isang di may paliwanag na allergy. At sa edad na 6, nabulag siya. Hindi siya guys sa una, hilig ka ng dali kayo siya kanang kakuha, madakpan o sakit pa exam. Asthma, hika, partida, 6 ang edad. Size pa ng iyang edad before siya nabuta. Nakita siya 6 na yung edad. Tumigil si Rosel sa pag-aaral sa loob ng 2 taon. Pagkatapos bumalik ulit siya sa parang elementarya Batino sa Quezon City at pagkatapos naman ay sa Ramon Magsaysay High School. Nagtapos siya bilang valedictorian ng batch 97 anyos yan. Nag-elementary siya sa Kuana. Saan siya nag-elementary? Nag-elementary siya sa Batino, Quezon City. Nag-high school siya sa Ramon Magsaysay High School. Nag-graduate siya nga valedictorian. Marahil ay iniisip niyo kung paano tinanggap ni Rosel ng kanyang pamilya ang trahedya. Masakit ang pangyayari kay Rosel. Totoo yung ngunit ayon sa ina ni Rosel na si Diana,
Matapang siya, bagamat hindi naging matagumpay ang unang operasyon ni Rosel. Hindi pa rin siya sumuko. Hindi man lang daw ito kinikitaan ng pagkadismaya o kawalan ng pag-asa. Masigit pang ang yatang nalungkot para sa kanya ng kaniyang pamilya kay Rosel mismo. Gayunpaman, ang mga nangyayari, hindi kailanman nabawasan ang pinakitang pamamahal, pagkakaisa at pagiging close ng pagkakapamilya. Tiniyak ng bawat miyembro na hindi mapag-iiwan ang panahon si Rosel. Binabasahan nila si Rosel ng iba't ibang babasahin habang sa kanyang ama naman ang nagtuturo kanya tungkol sa science. Isang kapatid na lalaking nagturo ng mathematics at isang kapatid naman ang nagturo ng Filipino. Kasalukuyang nasa pamantasan ng Pilipinas si Rosel kung saan siya kumukuha ng kanyang degree sa applied mathematics. Medyo ay actuarial science, isang disiplinang materikal para sa science, industrial, ng insurance o finance. Bakit actual science? Ayon kay Rosel, naakit siya sa actual science. Dahil sa hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring siguradong ibinigay ng mga Pilipinong may kapansanan. Para bang walang karapatan magkaroon ng assurance policy? Ang mga may maglalaman ng polisyon tutugon ng pangangailangan ng mga may kapansanan. Guys, sa una daw, dili daw sila kaan sa gobyerno ukan kay lagi daw kanang naslay kapansanan niya. Kanang close ka siya sa iyong family dayon bisag kanang nasi kapansanan kay never siya ni give up. Kanang strong ka siya, matatag ka siya. Kaya niyang ma-handle bisag kanan niya, wala siya kakingaw siya pag-asa. Strong good kayo. Pareha sa ingingon sa mama niya nga si Diana nga matapang siya bagamat hindi matagumpay ang operasyon ni success. Kung po siya bisag wala na success iyang operation. Nakalulungkot ding isipin sa kasalukuyang magakarta para sa may kapansanan ay hindi talaga maipatutupad. Magpahanggang ngayon, wala palang pasilidad para sa mga bulag na mag-aral sa mga eskwelahan bukod tangi UP, Ateneo, Philippine Women's University PWU, Philippine Christian University PCU, at Trinity College lamang ang mga paaralang tumatanggap ng mga bulag. Ano naman kaya ang pinagkakabalahan ng ngayon ni Rosel? Siyempre pa, Tigting ang pinakababagong pambansang libangan ng mga kabataang Pilipino. Ano mo naman? Libangan ng mga bata Pilipino. Kailangan magagawa rin ng Nokia ng cellphone. Nasadyang pa lang sa bulag kapag magkaroon ng tiyak na maraming matipunan. Ilang walay touch ka rin sa una. Nasa una kayo, ipapalit kayo. Nokia, walay touch screen. Nga ang mo fan ka ng teacher ka eskwela sa pambulag siya, way mo dawat eskwelahan niya. Ang mga mudawat rang eskwelahan kay UP, Ateneo, Philippine Women's University, PWU, Philippine Christian University, PCU, at Trinity College lamang. Dawat ilang natanggap natin itong hospital na dito sa Caloocan City. Kasayon sa tungtan, lumadway, nagtapos, sumpungin, Inaresto sa suspect na may arrest warrant sa kasong rape dahil sa pang-abuso na naganap noong 2020. Ang victim niya po dito ay 12 years old. Very challenging itong
hugis sa mga suspect natin. Pero gusto kasi nila agad na makuha at madakip itong mga suspect natin para mabigyan ng hustisya yung ating mga Wala pang pahayag ang mga suspect. Nakapulong ngayon sa Northern Police District. Para sa GMA Philippine News, John Consulta, Nakatuto, 24 horas. Ano na kung gusto? Bukod kay Don Patidoan, isa pang posibleng tekstil sa missing sa Buneros case ang nagparamdam ng magkakayag ng mga layo naman ayon sa National Police Commission. May pangutan. May babae pa ba? That's a question. For page 43. Let's read it. Tunay na babae. Ang babae po ba sa panahon ngayon ng panahon ng labi sa kahirapan, karanasan, eksplorasyon sa pagmamahal? Kung mayroong mangyaring mabangguat pagsasabing pasok-pasok, balhin, pasok-pasok, naging babae sa panahon Anyone who builds on the ayon story ng of mga another, ibong anyone who corroborates. 1997 ay nagturusang mga kababaihan gayon pa man. Lihis ito ang pagkaginiwala sa mga kanilang pagdurusa dahil sa kanilang pagiging babae. Pagkus, sapagkat sila ay mahirap at inaabuso, gayon pa man may tuturing na mas hirap na mas mahirap para sa isang babae. Pero sabi ng ako ko, Kasi sa karera, simula Bunga ng kagalangan ito. Ipinilitan ng isang babae na tiisin ng iba't ibang anyo ng diskriminasyon, pagkasarian. Kadalasan, ipinapataw ng kanilang pagbalikan ang kanilang sweldo at siyang unang-unang nagpapaalis sa trabaho kapag nagtitipid ng budget ang isang kumpanya. Sa mga babae, hindi binigay ng responsibilidad sa pag-asikaso sa bahay ng kadalasan hindi nakasalo ang kalalakihan sa responsibilidad na ito. Dahil dito, hindi gaano nakaalis sa bahay mga babae para magpahanap buhay. Sa makatuwid, nawawalan sila ng pagkakataong kumita ng ekstrang pera sa labas ng tahanan. Kung sakali man at sila ay may trabaho, hindi nila ito magawang mapagtagumpayan agad-agad dahil na rin sa dami ng kanilang gawaing bahay na dapat ang mga may bahay na kapatid na babae na siyang nag-asikaso sa bahay na hindi tinuturing na bahagi na tinatawag ng lakas magagawa. Wala pang force. Binibigay ng kababaihan kasama ng estudyante at kapag may mga kapansanan sa hindi maganap na trabaho. Ang pag-asikaso sa bahay ng isang malagang gawain ng pananatili sa pisikal na lakas ng isang bahayan. Sila ang gumawa ng mga bagay na nagpapatuloy na produksyon sa paggawa. Sila ay nagluluto, naglalaban, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng mga bata, namamalengke at iba pa. Mas pinabigat pa ang kanilang na faith. Balik ako bilang sa na faith. Kailangan mo yung buhay. Sa dami ng mga pangangailangan pinagkagastusan ng pamilya, nananatili naman ang nakalimitado ng pagkanila ng kalaban ng kanilang pagkakalugod sa pagdagdag sa budget. Kalimitan ng kanilang mga pananatili. Tamang bahay sa lahat ng sinere.
Kung nakaisipan kung halos isang put-anim na oras ng karamihan ng tahanan napapatay bilang sidewalk vendors. Tirada ng ano-anong pananahay na convict system ay ng mga isang pag-aaral na sinigawan ng United Nations. Sabihang 53% ng oras ang gumugulugol sa pagtatrabaho at pagtutungo ng babae gumawa na at two-third ng kanilang oras ng hindi man tamang pabayan. Salamat na ganitong pangyayari lalo na sa mga di pa gaano umaunlad bansa tulad ng Pilipinas. Bahay Amor. Hoy pare, balita ko ay under ka daw sa misis mo. Saan mo naman narinig yan? Alam mo, gagawin ko lahat ng gusto ko kahit ayaw ng misis ko. Yun yung papansin mo ng labada ko. Tapos, pag magluto ka ng nakuha, gagawin kong maglaba kung ayaw niya at gagawin ko rin magluto kung ayaw niya. Na pumasok ulit yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Di namang low pressure area o na ma-develop ang Yung naman ay 1,635 kilometers east Bye guys. ng Basco. Thank you for Paliwanag po ng Pag-asa, bahagya po may influensya